Magandang araw po sa lahat ng ating mga viewers. Welcome back po sa ating channel. Welcome na rin po kung bago ka pa lang po sa ating channel. Gumagawa po ko ng mga vlogs and reviews ng mga foreclosed properties. Andito po tayo sa Garden Villa Subdivision, dito po sa bayan ng Santa Rosa, Laguna. At meron po tayo sisiliping Pag-ibig foreclosed Pag-ibig na pwede nyong i-consider kung kayo po ay naghahanap ng property within Santa Rosa, Laguna. Halika at silipin natin yung property. Ito palang property ay nasa phase 8 ng Garden Villas. Nasa bandang dulo po siya ng subdivision. Ang magiging landmark nyo po is yung dilaw na tangke ng tubig nila. Malaki pong subdivision itong Garden Villas at meron po silang sariling Save More Plaza. Kaya hindi mo na kailangan lumayo kung sakaling may kakailanganin ka. Marami na rin po ditong establishments gaya ng groceries, talipapa, kainan, barbershop, laundry shop. Kaya hindi mo na kailangan lumayo kung sakali may kailanganin ka. Nakakapasok na rin po lahat ng internet provider dito, gaya ng PLDT, Globe, Royal Cable at Converge. Kaya walang magiging problema yung mga naka-work from home. Paalala po na wala pong ahente si Pag-ibig. Pwede po kayo makakita ng mga properties online na binebenta ng mga ahente. Sila po magbibid para sa inyo. Gagamitin po nila ang iyong requirements para magbid. Pero doble o triple na po ang idadagdag nila sa property para siguradong sila po ang manalo sa bidding. Pero kayo rin pong mahihirapan noon sa huli. Magiging malaki din po kasi yung loan at monthly nyo kay Pag-ibig. Kaya ingat-ingat na lang din po sa lahat. Mas okay pa rin na kayo mismo ang sumali sa bidding. Disclaimer na rin po na hindi po ako ahente ni Pag-ibig or connected sa kahit anong real estate company. Ako po ay naghahanap din ng foreclosed property na pwedeng i-bid. And through this vlog, na-share ko po yung aking experiences sa paghahanap ng foreclosed sa bahay. At kung may property request po kayo, i-comment nyo lang po sa comment section. Try po natin yung puntahan sa mga susunod nating property visit. So keep on watching guys. Thank you. Ito na po yung property at ito naman po yung itsura ng mga katabing bahay. Ito po ay located sa Block 12, Lot 37 ng Phase 8. Townhouse po ito na merong 74 square meter na lot area at 45 square meter naman na floor area. Hindi po ito okupado ayon sa master lease si Pag-ibig. Ito ay nasa tranche number 307, item number 133. Nakalagay po ito sa first public bidding, kaya wala pong discount para dito. Lahat ng mga properties na nasa first public bidding ay bago po lahat at hindi po ito napagpilian. Hindi po tayo nagkaroon ng pagkakataon makapasok sa loob dahil kahit hindi po ito okupado, nakapadlock naman po ito. Yung mga ganitong bahay ay pwede mong palagyan ng hanggang 3 kwarto dahil ang pagkakaalam ko, pwede mo itong i-extend hanggang 3rd floor. Tapos meron na ring bakod yung dalawang magkatabing bahay. Kaya kung sakaling hindi ko muna magpabakod ay okay lang din. Isa pa sa nagustuhan ko sa property ay naka-sliding window na lahat. Sa ibang subdivision kasi na napuntahan ko, naka-jalousie pa rin. At yung iba naman ay naka-steel casement. Yun nga lang, yung ibang bintana ay nakabukas. Hindi ko lang sigurado kung sira ba ito o nakabukas lang talaga. Magtabi na lang din kayo ng extra budget para sa repairs and renovation kung sakali. Pero overall, maayos pa naman yung bahay. Hindi gaya ng ibang foreclosed property na napuntahan ko na halos hindi mo na alam kung bahay ba talaga yon o bodega. Meron din po itong extra space sa gilid, kaya hindi kayo magkakaroon ng problema sa parking. Kahit mid-size po na sasakyan ay kasya po dito. Ang minimum bid amount po nito is 1,607,500 pesos. Para sa akin, maayos pa naman yung bahay. Maayos pa yung bubong at kisame, pati mga pintuan. Goods na rin ito kung makukuha mo ito ng below 2 million pesos lang. Dahil sa pagkakaalam ko, ang bentahan ng property dito sa Garden Villas ay nasa 2 million pataas na. Yung iba nga ay nasa 3 million pa. Pag-usapan natin yung distance ng property sa major establishments at main road.
1.1 km lang po yung layo ng property going to the City Hall. 1.7 km naman papunta sa pinakamalapit na ospital. 2.7 km naman ang layo nito from Balibago Complex. Nasa Balibago Complex po ang mga malls at terminal ng mga bus at van, papuntang Manila at other parts ng Calabarzon region. 4.9 km naman ang layo nito going sa Enchanted Kingdom kung gusto mamasyal ng mga bata. Malapit din po tayo sa Tagaytay na paboritong pasyalan tuwing weekend. 30 km lang po ang layo nito at ang daan natin ay yung Santa Rosa Tagaytay Road. Dire-diretso na lang po yun. 12 km naman po ang layo nito papunta sa Mamplasan exit ng South Luzon Expressway. Kaya goods pa rin yung property kahit working po kayo sa Alabang. Bago tayo magtapos, ikwento ko na rin ano ba yung nagustuhan at hindi ko nagustuhan sa property. Unahin natin yung nagustuhan ko. Number 1, malapit ito sa lahat ng mga major establishments dito sa bayan ng Santa Rosa, Laguna. Gaya po ng nabanggit ko kanina. Accessible ito kung saan po kayo pupunta. Number 2, may kalakihan yung sukat ng lote. Hindi ka magkakaroon ng problema sa parking. Sa ibang subdivision na napuntahan ko, maliliit yung sukat ng lote at wala ding space for parking. Kung hindi mo naman siya gagawing parking, pwede mo rin siya lagyan ng negosyo gaya ng grocery. At least, malapit lang ito sa bahay nyo. Number 3, pwede mong gawin yung bahay as your home or pwede ring paupahan. Dahil maraming call center sa Nuvali, malaki ang potential ng rental business dito. Punta naman tayo sa bagay na hindi ko nagustuhan. Number 1, sa pagkakaalam ko, may lugar dito sa Garden Villas ng binaha, lalo na yung malapit sa ilog. Dahil kapag malakas po ang bagyo, umaapaw po ito. Alam ko hindi kasama yung Phase 8 kasi medyo malayo na po yun sa ilog. Pero kahit ganon, hindi ka rin makakalabas ng subdivision kung ang dadaanan mo ay bahana. Kaya ingat-ingat na lang din. Number 2, may mga nakawang nangyari dito before dahil nga walang gwardiya halos yung buong subdivision. Kaya minsan di mo nakilala kung sino yung mga labas-pasok dito sa subdivision. Pa-comment na rin po kung saang location po kayo nanonood para alam ko kung saan nakakarating itong ating vlog. Para po sa mga bago pa lang po sa ating channel, kapag po sinabing foreclose sa property, ito po yung mga property na nakaloan kay Pag-ibig o kay bangko, pero babawiin po nila yon kung sakaling di na po ito kayang bayaran ng dating may-ari at ibibenta po ulit sa iba. Pero bago po ito ma-foreclose, makakatanggap ng notice o letter yung may-ari at ang pagkakaalam ko, bibigyan sila ng 1 year para ma-redeem yung property at masettle yung balance nila. Kaya ang advice ko kung sakaling kukuha kayo ng bahay na naka-financing, siguraduhin kakayanan niyo po yung monthly amortization kahit magkaroon kayo ng emergency. Sayang din po kasi yung ibinayad nyo kung mapoforeclose din po yung property. Ang status po ng mga foreclose sa property ay as is where is, na ang ibig mong sabihin kung ano po nakikita nyo, yun na rin po mismo ang i-award sa inyo kung sakaling kayo po manalo sa bidding. Kayo na rin po gagastos para sa repairs and renovation. Kaya siguraduhin magtabi na lang po kayo ng extra budget para sa additional expenses. Pakilike na rin po ng ating video kung nagustuhan niyo po yung ating presentation. So ayun, kung ganitong mga content ang hinahanap mo, pakiclick na lang yung subscribe button dyan para updated ka sa mga next na uploads natin. See you sa next vlogs. Salamat!